Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol saka nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodias na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao, ito'y mabibigo. Ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasansala at lilitaw pang lumalaban kayo sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel, pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at dooy nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus, ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Gamaliel ay isa sa kinikilalang teacher noong panahong iyon. Si Pablo mismo ay nag-aral sa ilalim niya. Dito, pinakita ni Gamaliel ang kaniyang kagalingan at karunungan. Binabalaan niya ang mga members ng Sanhedrin. Balikan nila ang kanilang kasaysayan. Nagbigay siya ng 2 examples na sariwa pa sa alaala ng lahat sapagkat nangyari ito ng mga 30 years lang ang nakaraan. Ito ay ang kaso ni Teodas at ni Judas na taga Galilea. Ang 2 ito ay mga tanyag na leaders na nagkaroon ng maraming tagasunod. Si Teodas nga ay may 400 na tagasunod. Si Jesus ay may 12 lang. Pero noong ang 2 ay namatay, naglaho ang kanilang movements. Ganyan ang mangyayari sa mga kilusan o mass movements na galing lang sa mga tao. Ito ay mamamatay kapag wala na ang nagsimula. Pero ang kilusan na nanggagaling sa Diyos ay hindi basta-basta mawawala. Ito ay nagpapatuloy at lumalago pa habang tumatagal ang panahon kahit na nawala na ang mga leaders nila kasi ito ay galing sa Diyos. Ang mungkahi ni Gamaliel ay hayaan na lang ang mga apostol. Kung ang katuruan nila ay galing sa tao, mawawala lang ito. Pero kung ito'y galing sa Diyos, mananatili ito at lalabas pa na ang Diyos ang kalaban ngayon ng mga leaders.
kahit na walang kasalanan ang mga apostol, sila ay pinagsabihan pa rin at ipinahampas pa nga. Wala namang kasalanan pero pinapalo pa rin sila. Pero ito ang nakakataka. Sa halip na magalit, masayang umalis ang mga alagad. Natuwa sila na sila ay itinuring ng Diyos na karapat-dapat magdusa sa pangalan ng Panginoong Hesus. For them, it is a privilege to suffer for Jesus. Hindi nga sila napigilan. Patuloy sila sa kanilang pagpapahayag tungkol kay Jesus. Hindi lang sila nagpapahayag sa publiko, nagbabahay-bahay pa nga sila sa kanilang pagpapaliwanag. Napapatunayan ang wisdom ni Gamaliel sa ating kasaysayan. May mga movement sa simbahan na nagsimula sa maliit lang, pero dahil sa ito ay galing sa Diyos, ay tumagal at lumago. Ang monastic movement na sinimulan ni Saint Benedict, ngayon 1,500 years na ang nakalipas at buhay pa at marami pa ang mga Benedictines at mga Benedictine groups sa buong simbahan. Ganon din ang sinimulan ni Saint Dominic. 800 years na ito at patuloy pa ang paglago ng mga Dominicans at ganon din ng mga Franciscans. Pero ang simula ng tao lang ay basta na lang naglaho. Ang mga empires na pinunduhan ng malalaking armies at maraming pera ay nawala na. Nawala na ang Roman Empire, ang Spanish at Portugal Empires, ang British Empire, ang communism na 60 years ago lang, halos kalahati ng mundo ang nasa communist influence. Hindi rin tatagal ang kapitalism. Ang USA at ang China ay hindi rin yan mananatili. Manalig tayo na hawak ng Diyos ang takbo ng kasaysayan. Jesus, the pierced Lamb, is Lord of history. O Panginoong Hesus, maaari naming itaya ang aming sarili sa iyong salita at sa iyong simbahan. Hindi mo kami pababayaan. Maging masigasig sana kami sa pagsasalita tungkol sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.